Magandang araw mga ka-Wonder. Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi sa inyo lahat. Tuwan-tuwa ang mga pro-admin, pro-government, pro-Marcos dahil nga sa hearing kanina, baka napanood nyo mga ka-Wonder, no? Kung hindi naman, sa dalawang session kanina o hearing kanina, nabasura yung impeachment complaint laban sa Pangulo. What? So, ibig sabihin yan mga ka-Wonder, hindi mai-impeach si PBBM. Si Sara na lang may problema mga ka-Wonder. Dahil kahit na basura, yung kanyang inihain na impeachment complaint sa kanya dahil nag-violate sa 1-year bar, what? May magpapasa na naman ng bagong kaso. May dalawang susunod, no? Dito sa February 6. So, hayahay na ang Pangulong Marcos, no? At ano ba yung mga nabanggit kanina na naririnig natin? Kanina may naririnig tayong mga binabanggit na tao. Sino ba yung mga yan? At akala dati ng iba, yan ay mga na-quote na mga case scenario. Hindi po. Yung mga yan ay yung mga nagsampa ng kaso kay PBBM. So yung una, yung impeachment complaints against PBBM, na nakapaloob sa 2026 ng January to February, na i-final sa kanya, na ito'y rare and high-profile political legal development in the Philippines. Yung complaints na ito, mga ka-Wonder, ay processed under the Philippine Constitution sa House of Representatives rules. So una, yung De Jesus versus House of Representatives, no? Ito ay final ng lawyer. Alam natin, na-discuss na natin sa una nating mga videos, na si Andre R. De Jesus, na in-endorse ng Pusong Pinoy Party List na si Representative Jerny Jet Nisay. What? Kanina, siya lang yung nag-iisa na nag-oppose dun sa sinasabing substance. Kung may substance ba yung mga complaints, siya lang yung nag-against at medyo nakakatawa. Yung mukha niya, mga ka-Wonder, kung titignan mo, parang napilitan ng parang maiyak-iyak na hindi mo maintindihan. So natatawa tuloy ako. Tawa kami ng tawa ng grupo namin habang pinanonood namin. So ang allegation doon ay betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. Halimbawa, itong pag-arrest nga ng dating Pangulo dito sa ICC. What? At sama dyan, of course, yung sinasabi ng graft and corruption, yung mga budget insertions na sinasabi nga natin na paano mo dadamay ang Pangulo dyan sa mga alleged ghost projects na yan, kickbacks, siya nga yung nag-reveal niyan. Meron bang tao na siya ang nag-reveal? Nire-reveal niya yung sarili niyang mali para maakusahan siya at malitis at ma-impeach siya? So, wala pong ganun. Dagdag dyan, yung failure to veto unprogrammed appropriation since as unconstitutional daw. What? May mga dapat daw wala dyan. Alam naman natin may vinito ang Pangulo na iba na alam niya na yung hindi niya vinito ay dapat nandiyan dyan. Pero para sa mata ng iba, hindi. No? So, wala kang magagawa ron. Dagdag dyan yung alleged illegal drug use daw ng Pangulo affecting fitness for office. What? Kumbaga, hindi raw siya fit dahil siya ay drug addict. Sabi nga ni De Lima, hindi ito sufficient in substance dahil hindi siya pasok. Assuming pa yun, kung gumagamit, hindi nga wala nga ebidensya. Kahit nga anong gawin, piga rito, piga doon, wala talaga. What? So, anong nangyari? House Justice Committee rule. Yung complaint ay na-dismiss dahil insufficient in substance. So, ibig sabihin na fail, yung walang enough na concrete facts or impeachable offense ang Pangulo. Kasi nga dapat, hindi lang siya basta sufficient in form. Nung na-sufficient in form nga siya, medyo nagalit si Congressman Avante. Dahil nga, bakit yan naging sufficient in form? Anyway, kahit mas sufficient in form yan, dapat sufficient in substance din yan, mga ka-Wonder. So, yung unang trial sa kanya, yung De Jesus versus House of Representatives ay walang nangyari.
Punta naman natin itong sinasabing Masa. Ano? Masa et al. Ito yung grupo ng tawag dito, makatutol block. Hindi, makabayan block. Sila yung grupo na actually lagi naman tumututol to eh. Tama, hindi mo maintindihan. Lahat ng government na namumuno, na presidente, hindi maintindihan. Laging tumututol yung mga yan. At ito nga ay isang filed ng Coalition Progressive Figures and Groups led by Liza Masa, kaya nga siya sa Masa. No? Ito ay former lawyer and activist, including activist organizers. Kasama dyan itong sino ba yung laging aktivista na nakikita natin? Teddy Casino. No? Kasama siya dyan. Si Teddy Casino, of course si Franz Castro na congressman, of course, kasama niya yan. Pag nandyan si Franz Castro, nandyan dyan si Colmenares. So ito ay inendorso ng Makabayan Black Party List lawyers. Yung allegation nila ay itong systemic corruption daw via so-called BBM parametric formula. What? Ano ba yan? No? Ito yung paggamit daw ng Department of Public Works and Highways, yung inallocate na infrastructure funds that critics claim to ghost projects, overpriced and substandard projects, no? Sabi nga ni Zamora na itong sinasabi kasi nilang parametric ay isa itong formula na although hindi naman perfect ang formula, parang ibig sabihin imperfect yung formula ni PBBM. No, at ito ay simply not impeachable offense, no? Kaya yung final nitong Makabayan, makatutol block ay na-reject. No. At isa dyan, yung abuse of discretionary power kasi ang presidente meron siyang discretion, ano? At yung betrayal of public trust daw through unprogrammed appropriation and kickback schemes. Ewan ko, ba't nila final yan? Basta lang siguro may file itong mga to. No? So, ano nangyari? Kagaya nung kay De Jesus, itong Masa et al. Complaint ay ultimately na-reject dahil insufficient in substance. So, ano nangyari? Bago ba nila ginawa yan? Hinula-hulaan? So, nagkaroon muna dyan ng review. Una, sabi nga nila, sufficient inform. So, kailangan reviewin niya ng committee. Chinek nila yan kung na-meet yung basic procedural and drafting requirements. So, sinabi nga, sufficient inform, na ikinagalit nga ni Congressman Abante at nag-walk out. At yung substance review, ito na yung sinasabi na dahil dyan, kailangan dapat may substance yan. Kung ito ba ay nag-amount sa impeachable offenses under the Constitution. So nagkaroon ng botohan, 1/3. No? At ano nangyari? Yung De Jesus ay nagkaroon ng 42, no, to dismiss dahil hindi sufficient. At ang nangyari 42 ang against, ang hindi sufficient, isa lang ang nagsabing I object, kumbaga para sa kanya is sufficient, at of course walang iba kundi si Nisay. At yung iba diyan ay nag-abstain. I think nag-abstain yung tatlo, no. Yung Masa et al naman 7 yung yes. 7 yung yes, no. Kung kung ito ay ang tawag dito, kung ito ay sufficient, no? At yung majority ay no. So in other words, wala nang problema si PBBM kung meron man dyan ibang proseso na ito finalize o i-konkreto ito. At least narinig ng taong bayan na itong paglilitis nabunutan ng tinik, kaya tuwan-tuwa ang taong bayan. Dahil again, itong De Jesus impeachment complaint ay dinismiss as insufficient in substance, at yung Masa et al. Na final ng Makabayan ay also insufficient in substance. So yan mga ka-wonder, good news yan para sa ating mga pro-BBM, pro-admin. At si Sara Duterte ay may inaantay na impeachment dito sa February 6. Malusutan niya kaya ito mga ka-wonder. Meron tayong mga narinig dyan, medyo nadidisappoint tayo. Isama natin yan sa ating mga topic, no? Siguro mamaya kasi magkakaroon tayo ng isang topic dyan dahil may nababalitaan tayo
na kailangan malaman at papag-usapan natin mga ka-Wonder. So hanggang dito lang tayo mga ka-Wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na hindi may impeach ang ating Pangulo. And please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-Wonder, God bless.